And of course, narito rin sa aking kaliwa, si aspiring minority candidate ng Quezon City, General Sally Pagbilao is coming in the SURANS. Tapos darating din ang taga-AES Wax. Tapos darating din si Atty. Sandali lang po. James Jimenez. Si Atty. Riasa, regarding election din po ito. At si Atty. James Jimenez, sabi niya, 10 o'clock. Hindi po sa likod, hindi rin mo doon. Tapos, so, para mag-cool-cool ang traffic natin, ano? At para magamit natin ang oras, magandang umaga po kay Atty. Yasos, Marvin Yasos, and kami po kay Mr. JC De Los Reyes, at of course, si Kajani, at tawag ko dito ng Pinasa Simbetan, si Mr. Janet Chan, minority candidate ng Quezon City. Ano tayo nilalaman ng Quezon City? Sabi, walang malaban, hindi pala. Di ba? Sabi, wala. Wala akong kalaban. So, mamaya na yan. So, ano gusto nyo? Kainin muna natin yan bago tayo magkwentuhan. No? Pwede ko kanina habang kumakain. Pwede na kwentuhan ako. Okay, alright, let's go. Okay, ang pinakamahirap na partido sa Republika ng Pilipinas. Kasama po natin, ako'y nakalibog sa kanila noong 2004, 2007, 2010. Pero alam naman natin ang malaking criteria at pangangailangan para ikaw ay manalo sa kalakaran ng politika sa ating bansa. Magandang umaga po, Atty. Manuel Yasos. Maraming salamat po sa oras ninyo. Good morning naman po. Yan, boses pa rin. Wala na mga broadcaster dito. Pero of course, ang medyo sabi nila mainit na kandidato ng ang kapatiran from presidential to senatorial. Magandang umaga po, Mr. JC De Los Reyes. Baka maging pari at matri tayo na pagkatapos natin mapakita si JC. Of course, welcome po, magandang umaga, Ginoong Janet siya. Good morning. So, sige. Habang tayo naglalabiyenda sa harapan, no? Simulan natin. Siguro unahin natin si Professor Yasos, sir. Karamihan ng tanong malalaki yung question mark sa dulo. Ano nagtulak sa inyo para lumaw kayo sa proseso ng eleksyon ngayong 2013? Kailan pa kayo sa kapatiran? Ako po ang pinakabagong miyembro ng Kapatiran Party. Wala po talaga akong balak na sumausaw sa politika. Hindi nga ako nag-barangay chairman kahit na barangay kagawad ko. No? Last time na tinakbuhan ko pa SK chairman, sometime in 1992. Pero ako po ay nayakag ng aming kasama na si Lito David, nung ako po ay kanyang kinumbida. Ako po ay hesitant na tumakbo dahil ako po ay graduate ng Political Science sa Bicol University. I graduated cum laude. Alam ko po ang hirap ng pagtakbo sa politika, lalo na yung logistical requirement. Dapat meron kang 200 million para tumakbo for a national position. I just don't have that. Kaya at the end of the day, pumayag ako kasi nung nakita ko po yung listahan ng mga tumatakbo sa una at saka sa Team Pinoy, abay pare-parehas. Sila-sila na lang. The same names, the same faces. Kung hindi man kasi pangalan o kamukha, yung mga anak naman yung pinapatakbo. Sabi ko, tatakbo ako if only to give the Filipino people that choice in this coming May 13, 2013 election para magkaroon ng meaning ang demokrasya sa ating bansa na matagal ng sinindikato ng managaharing uri sa politika, lalo na yung mga political dynasties. Okay, nabanggit ninyo na ang requirement para sa isang national campaign is 200 million. Yun po sinasabi 200 million na yun. Wala pang kasiguruhan na mananalo. In fact, meron akong nakausap na isang political strategist. Yung amount ng 200 million
170 to 200 million. Threshold pa lang po yun in order for you to launch a decent national campaign. Hindi pa po doon na sinasabi na sigurado ka ng mananalo. Magkakaroon ka lang ng presensya sa more than 80 provinces, but it doesn't mean na matatranslate mo na yun sa boto. Ang pinakamababang ginastos sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, lalo na sa pagkasenador, ay 50 million lang yung nagastos noong 2007. Ayan ay si Kiko Pangilinan. Kaya alam naman natin na may Sharon Cuneta factor siya. Ako walang 200 million, wala rin akong Sharon Cuneta. Utak lang ko ang puhunan. Yun o. Oo. Pero basically, kapag ka ang Bicolanos, urado yan eh. Pagka tumakbo sa anumang national campaign, eh mukhang solid ang pagpapadala ng tinatawag na Bicol vote. Was there any commitment to you? Napatunayan na po yan ng mga Bicolano. Noong 1995, nakapagpanalo kami ng Raul Roco, ng Quintata at Polansan. Every time that there is a Bicolano running for a national position, the voting record of Bicol is that it will support its favorite son, even if that person doesn't come from a major political party, even if the candidate is not known politically. So meron pong record na gano'n. Ngayon po sa aking pag-iikot sa Bicol, nakikita ko po yung suporta ng aking mga kababayan, yung kanilang excitement, na sila na mismo nagpapagawa ng sarili nilang tarpaulin, nagpapagawa ng kanilang sariling proyektos, at maging mga political leaders sa dalawang malalaking partido, isisingit ang isang kandidato ng Kapatiran Party, si Adrian Llasos. Kagaya nga ni Governor Joey Salceda, siya ay party chairman ng Team Pinoy ng Liberal Party sa Region 5. Sinabihan niya ako na 9-3 ang boto ng Albay. At yung sa 3 ngayon, isa doon ang anak ng Albay. Ayun, 9-3 kasama ka doon sa 3? O, sa 9. Okay. So, how do you find your campaign? Gano'n na kalawak ang naabot mo mga kampanya? Kasi I'm sure na medyo hindi naman kayo lagi magkakasama sa kapatiran. Tama. As much as possible, magkakasabay po ang kapatiran sa aming kampanya na galing na po kami sa Visayas, sa Bohol, sa Cebu, at napakaganda naman po nung pagtanggap sa amin. Nung nagsimula po yung campaign period noong February 11 or 12, if I'm not mistaken, nagkataon po na nandoon ako sa Mindanao, sa General Santos, at ako po'y nakapagkampanya na rin doon, at saka sa Coronadal City ng South Cotabato at sa Davao. So, nakapag-establish po tayo ng presence sa Mindanao, lalo na sa pagpunta-punta ko sa mga media. At sa Coronadal City, yung mayor doon, bagamat sa Liberal Party, si Mayor Peter Miguel ay sumusuporta po sa inyong lingkod. At talagang ako'y natutuwa na talagang yung Mindanao ay may presence tayo doon. At ako'y nabubulungan na minsan daw sa mga informal surveys, nag-number na after ng baso. Oo nga, wala pa kasi yung IT namin sa tinawag ko na kanina. Kukuha ka na lang bigay. Now, controversial as it may be, si JC De Los Reyes, once ko lang siya nakilala nakakamayan, that was 5 years ago, na election ng 2010. And a common friend asked me to help him to his campaign sa Olongapo City. Bagong politika. In 1998 po, yung founder namin, Nandi Pacheco, ran for